Napahila mo si Santino sa mukha niya at panandaliang natahimik. Hindi niya alam kung anong magiging reaksyon niya. Hindi niya alam kung anong isasagot niya. Gulat pa ang buong pagkatao niya. Nasa loob pa rin ng kwarto ni Bianca si Santino. Malakas ang kabog ng puso niya dahil sa sinabi ni Justin. Humugot siya ng malalim na buntong hininga. Ulitin mo nga yung sinabi mo. Anong pangalan ng binanggit mo? Siguraduhin mong hindi ka nagbibiro, Justin. Dahil mapapatay kita, oras na mali ang hinala mo. May diin niyang wika, nagbabanta ang tinig niya. Confident naman si Justin sa nalaman niya. Tamang narinig mo at alam kong totoo ang nalaman ko. Nandito pa ako ngayon sa ospital dahil bumalik ako nang iwan ko kay ni Bianca sa office mo. Nurse lang ang nakausap ko at sinabi niya sa akin kung sinong aksidenteng na-inseminate ng mga doktor. Hindi pa man sigurado pero kailangan mong malaman to. Binabalak mong ipalaglag ang anak ni Lian, hindi ba? I want you to know na si Lian ang nabuntis mo. Si Lian ang nagdadala na magiging anak mo. Anak niyo ni Lian ang pinagbubuntis niya. Seryosong sagot ni Justin. Pakiramdam ni Santino ay lalabas na sa dibdib niya ang puso niya. Aren't you happy? Ani pa ni Justin. The heck are you saying? Of course I am. Shit, nangingiting wika ni Santino. Pakiramdam niya ay tumatalon sa tuwa ang puso niya. Wala siyang ibang gustong makita ngayon kundi ang asawa niya. Shit, inis na saad Santino. What? Why? Tanong ni Justin. Pabalik na ako ng opisina. Mag-usap tayo. Aniya sa kapinatay ang tawag. Matamis siyang napangiti sa kanya bahagyang sinampal ang sarili niya. You're so stupid. Paano mo nagawang maisip na ipalaglag ang sarili mong anak? Mahina niyang usal sa sarili niya pero walang kapantay ang kasiyahan na nararamdaman niya ngayon dahil anak nila ni Lian ang pinagbubuntis nito. Gustong tumalo ni Santino sa sobrang tuwa pero pinigilan niyang sarili niya. Ngayon naintindihan niya na kung bakit parang natakot siyang mawala ang ipinagbubuntis ni Lian. Hindi niya talaga mapapatawad ang sarili niya kapag pinilit niya si Lian na ipalaglag ito pagkatapos ay malaman niyang anak niya rin pala ang pinagbubuntis ni Lian. Mabuti na lamang at hindi pa huli ang lahat. Nakahinga ng maluwag si Santino. Ilang minuto niyang kinakalmang sarili niya sa sobrang kasiyahan na nararamdaman niya. Baka sa sobrang saya niya ay mahimatay pa siya. Paalis na sana si Santino nang dumating naman ang doktor. Nilapitan nila si Bianca. Gusto mo nang makasiguro ni Santinong iiwan niyang okay si Bianca dahil kahit papano minsan niya na rin itong minahal. How is she, Doc? Tanong niya. Hindi ko masasabing okay siya pero sa tingin ko sa psychiatrist siya dapat magpatingin. She's depressed at baka posibleng may magawa siya sa sarili niya. Lubog siya sa lungkot at stress. She's anemic, posibleng hindi siya nakakatulog na maayos. Hindi na rin normal ang timbang niya sa tangkad niya. Paliwanag ng doktor kay Santino. Tinignan ni Santino si Bianca. Siya ba ang dahilan kung bakit nagkakaganito si Bianca? Ganun ba, Dok? Pwede ko naman siyang iwan, hindi ba? Tanong niya. Pwede naman dahil tulog pa siya. Mako-confine na muna siya ng mga 2 o 3 araw para sa mga gamot na ibibigay pa namin sa kanya. Sagot ng doktor. Napatangon na lang si Santino. Ang alam ko ay wala siyang pamilya dito. Pwede bang nurse na lang ang magbantay sa kanya 24 hours? Idagdag na lang sa bill. Wala namang problema, Mr. Villaferte. Napatango uli si Santino. Nang umalis na ang doktor ay naiwan pa si Santino. Nakatitig lang siya kay Bianca. Nakita niya ito nitong mga nakaraang araw. Okay pa naman si Bianca pero anong nangyari dito sa nakalipas na mga araw? Aalis na sana si Santino nang hawakan siya ni Bianca sa kamay kaya nilingon niya ito. Saan ka pupunta? May hinang tanong ni Bianca. Bakas pang panghihina sa boses niya. Aalis na ako. Ibinili na lang kita sa mga doktor at nurse dito, sagot ni Santino. Huwag mo kong iwang mag-isa dito please. Nagmamakaawang saad ni Bianca. Maingat na inalis ni Santino ang kamay ni Bianca na nakahawak sa kanya. Hindi kita pwedeng bantayan, Bianca. Naghihintay sa akin ang asawa ko. Paano naman ako? Paano naman ako, Zephyr? Kailangan din kita. Please stay. Umiiyak na wika ni Bianca. Naawa si Santino sa kalagayan ni Bianca pero hindi niya talaga ito kayang pagbigyan. I'm sorry. I'll call my mom para mabantayan ka niya dito. Mas kailangan ako ng asawa ko ngayon. Sunod-sunod naman ang paglandas ng mga luha ni Bianca. Kahit na nanghihina siya, pinilit niyang bumangon sa kaniyakap si Santino. Please, I'm begging you. Please stay. I really need you now, babe.
Pagmamakaawa niya, hinawakan ni Santino sa balikat si Bianca para sana ilayo ito sa kanya, pero mas sinigpitan ni Bianca ang pagkakayakap niya dito. Tahimik na lang si Santino habang pinapakinggan ang bawat hikbi ni Bianca. Awa na lang ang nararamdaman ni Santino para sa ex-fiancé niya. Wala na talaga siyang nararamdaman para dito. Siguro kung ganito ang ginawa ni Bianca noong bago pa lang silang naghiwalay, baka sakaling tinanggap niya ulit ang sorry ni Bianca. Pero masyadong naging kampante si Bianca. Hindi naman laruan si Santino para balikan lang kung kailan gusto. Stop crying please. May hinahong saad ni Santino. Ayaw mo pa rin ako nakikitang umiyak, pero bakit pinapaiyak mo na lang ako palagi? Palagi na lang yung asawa mong iniisip mo. Paano naman ako? Ako naman ang nauna, hindi ba? Ako naman ang unang minahal mo eh. Ako na lang ulit. Hindi man ang asawa ko nauna ko minahal. Pinapangako ko naman sa kanya sa sarili ko na siya nang huli. I already accept what happened between us 2 years ago. At sana ganun ka rin. Naging maayos naman ang buhay mo sa mga nakalipas na taon, hindi ba? Natupad mong mga pangarap mo nang wala ko sa tabi mo. Naging masaya ka kahit hindi tayo magkasama, kaya ipagpatuloy mo yon. Masaya na ako, Bianca. Kampanting isip ko, malaki ang tiwala ko sa asawa ko. She gave me the peace of mind na hindi mo na ibigay sa akin noon. Sa kanya ko natutunan na hindi mo naman pala kailangang alamin lahat na kinaroonan ng taong mahal mo. Because she gives me the assurance that I need. You need to let go, Bianca. Hindi tayong para sa isa't isa. Malumanay at mahinahon na wika ni Santino, pero mas lalong umiyak si Bianca. Napapabuntong hininga na lang si Santino. Stay please. Yun lang ang sinabi ni Bianca. Inalis ni Santino ang mga kamay ni Bianca na nakayakap sa kanya. Saka siya naupo. Pinunasan niyang basang-basang pisngi ni Bianca. Namamaga ng mga eyebags niya kakaiyak. Namumula na rin ang mga mata niya. Matulog ka na, babantayan kita. Saad ni Santino na ikinatuwa ni Bianca, nahiga na ulit si Bianca habang hawak-hawak niyang kami ni Santino. Hinayaan na lang ni Santino para kumalma si Bianca. Naghintay si Santino na makatulog si Bianca pero tila ba walang balak si Bianca na matulog. Hindi mo pa rin ako matitiis. Bakit hindi mo na lang aminin sa akin na mahal mo pa rin ako? Pagdadaldal ni Bianca. Matutulog lang ako. Tanging wika ni Santino sa kanya sinandal ang likod niya sa upuan at ipinikit ang mga mata niya. Natahimik naman na si Bianca. Makalipas ang halos 2 oras ay saka nakatulog si Bianca. Dahan-dahang inalis ni Santino ang kamay ni Bianca ang nakahawak sa kanya, saka siya dahan-dahang lumabas ng kwarto. Pinuntahan niya naman kaagad si Justin na kanina pa naghihintay sa kanya. Samantala naman binisita ni Paloma si Lian dahil wala naman siyang gagawin sa kumpanya. Maaga niyang natapos ang trabahong ibinigay sa kanya ng kanyang ama. May mga dala-dala na siyang pagkain para sa kanila ni Lian. Aayain niya sana itong magmeryenda sa labas ng kumpanya, pero naalala niyang buntis nga pala ito. Ayaw niya namang may mangyari ulit sa hipag niya at sa magiging pamangkin. Paglabas niya ng elevator ay dumiretso na siya sa office ni Lian, pero habang naglalakad siya, ay may nakasalubong siya. Iiwasan pa sana niya ito pero masyadong mabilis ang pangyayari. Hindi niya na nagawang umiwas pa kaya tumapon sa babaeng kasalubong niya ang binili niyang smoothie na para kay Lian. What the hell? Galit na sigaw ng babaeng nabuhusan ng smoothie. I'm sorry. Bigla ka kasing sumulpot kaya hindi kita nakita. I'm really sorry. Babayaran ko na lang ang dress mo. Hinging paumanhin ni Paloma. Masama naman siyang tinignan ni Trixie. Bayaran? Sa tingin mo sa baba ng sweldo mo, kaya mo tong bayaran ngayon? Kulang pang 1 buwang sahod mo sa halaga ng outfit ko. Sigaw ni Trixie. Hindi naman nagustuhan ni Paloma ang inasal ni Trixie. Humingi naman siya kaagad ng sorry saka hindi niya naman kasalanan kung bakit tumapon kay Trixie ang mga dala niya. I already said sorry. I'm sorry for what happened. Babayaran ko rin kung magkano outfit mo. Ngayong araw just tell me the price. Kalmado pang wika ni Paloma pero pinipigilan niya lang ang inis niya. Wala siya sa teritoryo niya kaya siyang magpapakumbaba. $850. Kaya mo ba? Nakataas nung sagot ni Trixie. Nilabas ni Paloma ang wallet niya saka siya humugot ng US dollar money na ikinalaki ng mga mata ni Trixie. Ibinigay niya ito kay Trixie. $1,000 yan. Sobra na para naman sa abala mong bumili. Paano naman yung mga natapon mong mga binili ko, ha? Saad ni Paloma. Bakas ng inis sa tinig niya. Hindi ka ba nagtatrabaho dito? Sino ka ba?
Kuryoso ng tanong ni Trixie dahil imposibleng isang empleyado ng kumpanya nila ay may US dollar sa wallet. Hindi ako nagtatrabaho dito. Huwag mong ibahin ang usapan. Bayad na ako sa utang ko sa'yo. Paano naman yung mga natapon na mga binili ko? Ani ni Paloma. Kung hindi ka empleyado dito, anong ginagawa mo dito? May bibisitahin ka? Oo, bakit bang dami mong tanong? Inis ng sigaw ni Paloma. Pinagtitinginan na sila ng mga empleyado pero wala silang pakialam. Lumabas naman si Lian sa office niya at dahil malapit na si Paloma sa office niya, nakita niyang pagtatalo ng dalawa. Ate Paloma? Aniya na makilala niya to. Lumapit siya kay Paloma sa kanya hinarap si Trixie. Ano nangyari? Tanong ni Lian. Nabangga namin yung isa't isa, binayaran ko na yung outfit niya pero ayaw niya namang bayaran yung mga natapong pagkain binili ko para sa'yo. Ani ni Paloma. Napapakunot naman ang noo si Trixie. Magkakilala kayo? Tanong ni Trixie. Pasensya ka na ate, kapatid ko si Trixie. Nahiyang wika ni Lian. Magkapatid kayo? Hindi makapaniwalang tanong ni Paloma. Bakit parang anak ka ng anghel pero yung kapatid mo anak ng demonyo? Ani ni Paloma na ikinagalit ni Trixie. Sino ka ba? Akala mo kung sino ka ha? Sigaw ni Trixie. Trixie, ano ka ba? Kung hindi mo siya kilala, siya lang naman ang panganay na anak ng mga Villafuerte. Ate siya ni Santino. Rumespeto ka naman. Pagsusuway ni Lian. Natahimik naman si Trixie. Salitan nitong tinitignan si Lian at Paloma. Magkasundo kayong dalawa? Pag-uusisa pa niya. Ano naman sa'yo ngayon kung magkasundo kami? Honest ni Paloma. Doon na lang tayo sa opisina ko ate. Singit ni Lian dahil baka mag-away pa silang dalawa. Iniwan na nila si Trixie at pinalinis na sa mga janitor ang natapong pagkain. Hindi naman makapaniwala si Trixie na magkasundo si Lian at ang ate ni Santino Villafuerte. Ang inaasahan niya ay galit ang mga ito kay Lian dahil minsan siyang pinuntahan ni Sonia Villafuerte. Nakakainis yung ugali ng kapatid mo ah. Hindi ko alam na may kapatid ka pala. Nainis na wika ni Paloma nang makapasok na sila sa opisina ni Lian. Kapatid ko siya sa ama ate, wika ni Lian. Gulat namang napatingin sa kanya si Paloma. May kabitang daddy mo? Yun ba yung anak niya sa labas? Hindi naman kaagad nakasagot si Lian, pero hindi kalaunan ay umiling siya kay natahimik si Paloma. Siya ang legal na anak, ako naman ang illegitimate daughter. Kabitang mommy ko ate, pero hindi alam ni mommy ko na may pamilya pala ang daddy ko. Sagot niya. Bahagya namang ngumiti si Paloma. Hindi mo kasalanan ang kasalanan ng mga magulang mo. Mag-order lang ako na kakainin natin dalawa. Sayang na tuloy yung pinagawa ko pang smoothie. Nangihinayang niyang wika. Umorder na lang siya online ng kakainin nila habang tahimik lang si Lian. May gumugulo pa rin sa isip niya. Gusto niyang sabihin kay Paloma ang totoo sa pagbubuntis niya. Habang naghihintay sila na dumating ang mga in-order ni Paloma, ay excited namang naglilista si Paloma ng mga bibili nila para sa baby ni Lian. Masyado kang tahimik dyan. Kung iniisip mo kung marami naman akong pinapabili sa'yo, huwag kang mag-alala, lahat ng mga nililista ko para sa pamangkin ko. Ako ang magbabayad. Nakangiting wika ni Paloma, napabuntong hininga naman si Lian. You need to know the truth ate. Mahinang usal ni Lian kaya napahinto si Paloma sa ginagawa niya. Nilingon niya si Lian at seryosong mukha nito. What with the serious face, Lian? Tanong niya na sa kanya ibinaba ang phone niya. Sinalubong ni Lian ang mga mata ng sister-in-law niya. Hindi po si Santino ang ama ng ipinagbubuntis ko. Pag-amin niya ng totoo dahil para bang hindi siya patatahimikin ng konsensya niya. Napatulala si Paloma. Nakatingin siya kay Lian. Hindi na rin kumukurap ang mga mata niya. You're joking, right? Sabi mo sa akin na hindi mo niloloko ang kapatid ko. Tell me that you're just joking, Lian. Seryosong saad ni Paloma. Napayuko si Lian. Sasabihin mo sa akin na nagsisinungaling ka lang, Lian. May dinang wika ni Paloma. Pinipigilan niyang hindi magalit dahil alam niyang maselan sa pagbubuntis si Lian. Ayaw niyang may mangyari sa mag-ina. Umiling si Lian. Naikuyom naman ni Paloma ang kamao niya. Ang pinakaayaw pa naman ni Paloma sa lahat ay yung cheater. Nasaktan ng kapatid niya dahil cheater ang naging girlfriend nito. Nasaktan siya dahil cheater din ang ex-boyfriend niya. Humugot ng malalim na buntong hininga si Paloma. Nag-iingat pa rin siya na hindi masaktan at masigawan si Lian. Tell me what happened. Tell me about your pregnancy. Tell me about the real father of your baby. I will listen. Wika ni Paloma sa kainiwas ang paningin kay Lian.
Makikinig siya pero hindi niya maipapangakong mapapatawad niya si Lian. Hindi ko alam kung sinong ama ng baby ko. Tipid na wika ni Lian. Nagsalubong ang mga kilay ni Paloma sa sinabi nito sa kanya ito tinignan. Pwede bang sabihin mo na sa akin ng lahat-lahat? Ayaw ko nang binibitin ako, Lian. Tumango naman si Lian sa sinimulang sabihin lahat kay Paloma. Habang nakikinig si Paloma, nilingon niya si Lian. Unti-unting nawawalang galit na namumuo sa puso niya kanina lang. Bigla pa siyang nakonsensya sa pagsusungit kay Lian. Ang ibig mong sabihin, nabuntis ka ng mag-asawang sumailalim through surrogacy? Tanong ni Paloma. Hindi ko alam ate kung mag-asawa ba sila, pero ang alam ko hinahanap ako ng ama ng baby ko. Nang malaman ko sa mga doktor na aksidente nila ako naturukan ng sperm cell, hindi ko na tinanong sa kanila kung sinong ama. Baby ko rin naman ito ate, dahil akin yung egg cell. Nasabi sa akin ng donor ng sperm cell lang ang naibigay sa akin. Patuloy niya sa kwento niya. Alam ba ni Santino tungkol dito? Tumango si Lian. Kung napapansin mo na hindi kami okay nitong mga nakaraang araw, ito yung problema namin. Gusto ni Santino ipalaglag kong bata't gumawa na lang kami ng sarili naming anak. Ang gagong yun! Anong tingin niya sa matres mo? Unlimited babies? Nabaling naman ang inis ni Paloma sa kapatid niya. Pero ate, okay naman na kami. Tanggap na ni Santino ang pagbubuntis ko. Nung nasa ospital ako, kinausap niya ako. Hindi niya raw kaya. Ituturing niya na raw na tunay niyang anak ang magiging baby ko. Biniro ko pa nga siya sa pagkatapos kong isilang baby ko, bibigyan ko naman siya ng anak pero takot siya. Sabi niya sapat na raw yung magiging baby namin ngayon. Tinanong ko rin siya paano kung hanapin kami ng tunay nitong ama. Ang sagot niya sa akin walang ibang amang magbibigay ng baby, kung hindi siya lang. Wika ni Lian, matamis na napangiti si Paloma. May puso rin palang gagong yun. Kung okay naman na kayong dalawa, sino ba naman ako para magalit sa'yo? Ang gusto ko lang naman, wag mong lokohin ang kapatid ko. Pero oras na ikaw ang niloko niya, tandaan mo, ako nang bahalang gumanti para sa'yo. Napangiti si Lian. Okay lang ba sa'yo ate? You are not blood related. Nahiya pa ring wika ni Lian. Ngumiti si Paloma sa kanilapitan si Lian at hinawakan to sa kamay. It's fine. What matters to me ay hindi mo niloko si Santino. Walang third party na involved. Gaya ng sinabi ni Santino sa'yo, anak niya yan kahit na anong mangyari. Pamangkin ko ang pinagbubuntis mo. Anyway, let's go back sa mga sinasabi ko sa'yo kanina. Ako na ang magpaparenovate ng nursery niya ha? Pag-iiba ka agad ni Paloma sa usapan nilang dalawa dahil nakahinga na siya ng maluwag. Okay lang sa kanya na hindi niya totoong pamangkin ang ipinagbubuntis ni Lian dahil hindi naman kasalanan ni Lian ang nangyari. Kinuha ni Paloma ang phone niya sa kanya ipinagpatuloy ang pag-scroll niya. Bibilhin ko to para sa'yo para hindi ka mahirapan kapag pinapadede mo si baby. Patuloy ni Paloma saka ipinakita kay Lian ang isang sofa na may hugis buwan na unan kung saan pwedeng ipahiga ni Lian ang baby habang pinapagatas niya ito. Napapangiti na lang si Lian. Ano bang nagawa niya to deserve all of this? Swerte na siya sa asawa, swerte rin siya sa sister-in-law. Ano pa bang hihilingin niya? Samantala naman, kanina pa tingin si Justin sa relo niya. Kanina pa niya hinihintay si Santino. Hindi niya naman alam kung saan ito nagpunta. Akala niya ipauwi na ito kanina nang makausap niya ito pero hanggang ngayon ay naghihintay pa rin siya. Makalipas ang kalahating oras ay dumating na rin si Santino. Sabihin mo nga sa akin, paano mo nasabing si Lian ang nagdadala sa magiging anak ko? Paano yung nangyari? Bungad sa kaagad ni Santino. Bakit ngayon ka lang? Sa kasan ka ba nang galing? Yun naman ang lumabas sa bibig ni Justin dahil kanina pa siya naghihintay. Kumalma naman muna si Santino. Sinamahan ko na muna si Bianca sa ospital. Nawalan siya ng malay kanina habang nag-uusap kami. Hindi niya kinayang yung emotion. Sagot naman niya. Sabihin mo sa akin kung paano mo nalaman. Ano bang ginawa mo nitong mga nakalipas na araw? Hindi na makapaghintay na wika ni Santino. Gustong gusto niya nang malaman kung paanong nangyaring si Lian ang na-injecta ng sperm niya. Hinanap ko yung babaeng dinadala ang magiging anak mo para kung sakaling magbagong isip at gusto mo sana sila. Hanapit masasabi ko kaagad kung nasan sila. Sa paghahanap ko sa kanya, nalaman ko si Lian ng aksidente nilang na-inseminate. It's been 3 months. Nasabi sa akin ng nurse na pinuntahan pa ni Lian si Doc Gistoni para alamin ang sa pagbubuntis niya. Wala ba siyang sinasabi sa'yo? Naupo naman muna si Santino at ganun din si Justin. Matagal na naming alam na hindi akong ama ng ipinagbubuntis niya. Nasabi niya na rin sa akin na aksidente siyang na-inseminate.
Hindi ko naman inisip na baka posibleng akin yun. Ang gago ko lang sa part na yun. Muntik ko pang ipapatay ang sarili kong anak. Damn it. Niinis pa rin si Santino sa sarili niya dahil pumasok yun sa isip niya. Paano na lang talaga kapag nakinig si Lian sa kanya? Habang buhay niya na lang pagsisisihan ang naging desisyon niya? Balak mo bang sabihin kay Lian ang totoo? Ayaw mong malaman niya tungkol sa surrogacy, hindi ba? Napahila mo si Santino sa mukha niya. Hindi niya alam kung anong magiging reaksyon ni Lian kapag sinabi niyang tungkol sa surrogacy. Siguradong magiging masaya sila dahil sila pa rin ang tunay na mga magulang ng bata. Pero paano naman ang tungkol sa surrogacy na pinlano ni Santino? Kaya bang tanggapin niyo ni Lian? Wala naman akong ibang pamimilian kung hindi ang sabihin sa kanyang totoo. Kung magalit man siya, tatanggapin ko yon. Sagot ni Santino. Siguraduhin na muna natin kung hindi nga ako nagkakamali ng nalaman. Mas mabuti na yung sigurado bago mo sabihin sa kanya. Tumango naman si Santino. Hindi naman muna umuwi si Santino dahil gusto niyang malaman kaagad ang totoo. Gabi na nang makauwi siya.